Hello, good morning. So, bale pang third week na po ng pagtatambak sa tilapil para maging Ito yung mata, tayo nga kaya ng ulo na eh. loob ng Dakil mo tispan. na eh. So, bale ang tispan natin ay less than 4 hectares pero maraming bunton sa gitna. So, eto, nagpatambak tayo, kontratang gagawin natin. Ang kontrata ay 1 square meter by 24 Hindi ka feet. makapakiling kay Kumamoy. By 24 inches, 80 pesos. Tatanggalin nila sa lupa. Oh, may kahoy dyan. Ilalagay nila sa palibot para Antik yan. pilapil ng tispan natin. So itong pinapakontrata natin ay half hectares. So ang kabuuan nito less than 4 hectares kaya nasabi ko kanina, pero madaming batano sa loob, nipa sa iba-ibang puno. Ang daming nyug din na napalibot. Ang ginawa kasi dati ng tatay ko, bale yung 4 hectares na palibutan ng bako. So ang nakukuha lang diyan alimango, Tumpa nyo. tilapia, mga isda, ipon Tumpa mo pare. po. Pero yan mga pumupunta lang na fry. So nakita ko mas magbe-benefit o malaki yung kikitain kung mag-aalaga ng halimbawa bangus, tilapia, alimango, or banane, or sugpo, malaga, or lapu-lapu. So mas maganda may isang Nakaalit apon nang ko na. 1/2 hectares or 1/4 hectares or 1 Eh, hectare. takano pagbili niyo mo daw. Kasi medyo malaki po yun. Pagbili ng baro, kalwa daw ano malipit ka. Tambak. So ito ngayon ang ginagawa ng mga nagtatambak ay kailangan nilang tanggalin yung kahoy kasi clean up po ang gagawin dyan kung magkakasya yung pera natin. Kasi ang tansya natin na magagastos. Kasano ko tayo, pinangitatadag tayo ito datan, dakil na eh. So, bali, yung mga nagtatambak, mga bali, 10 lahat sila. Una, rakapital lunga tao datan. 100 to 1,000 per day. Pero yung trabaho nila, nakabagod sa tubig, sa araw. Bali, yung ginagawa muna nila, tinatanggal yung punong kahoy. Unda kanan. Kasi nga, Huli niya tapunan na eh. naabot na nila yung tubig. Kita dyan may sana, ikata, Ang nagtakpila ginagawa nila dyan. minsan dyan, tatanggalin lang muna yung lupa by means of tarambang. Unda ka na tuwing kuyang, may san. Malaki or yung drum na inatila. Yun yung pambuhat nila ng lupa. Liminisin, tanapoy. So pagkatapos nilang mapatag hanggang tubig, isisilyar naman nila yung lupa ng 2 beses na lalim. Basi lagan tikidya da kata dyan, ikinta ito ni may sa. 15 inches Nakul kayo mati mo eh. or 24 inches ang lalim Liminisin pare, tatanapoy. para maging tubig niya. Lain ka nga ng tumba dato yung pare. Yung kalahati ng 1/4 hectares na yan, halos tubig na. Pero yung 1/4, yung ano niya, yung kalahati niya naman, mga bunton o lupa. So, Liminis ay, kapatid ko, ipapa-clean up na para kung mag-alaga ng fry na bangus or tilapia, hindi walang sagabal, makikita mo lahat-lahat. So, yun ang magastos dito sa amin kasi madaming lupa sa loob. Pwede nang tabunan na lang para gawin yung lote. Kaso nga lang, mas malaki yung kinikita kapag pistan. So, ang nakukuha namin dati dyan, mga alimango, ganun, pero ano yan, ninanaka. Linisay na pe, kaugo na yun. Ngayon kung dry Kaugo na. sa loob, makikita mo yun, yun kung may pumapasok na magnanakaw. Oh, 4 Balak minutes. natin, papalabutan din natin ng net. Balita 4 minutes ay nang kantawan. Dito Kaya na rin 4 minutes na di bagay. Isa o 2 buwan. Yung halimbawa, yung medyo malalaki na yung bangos, mga 8 hanggang 6 na piraso na yung 1 kilo, babantayan na natin. So, ang gagawin natin, bibili tayo or bibili tayo ng mga fry. Yung huli sa dagat, usually ang 1,000, mga 500 to 700. Bibili tayo ng kahit 100,000 na pesos or 200,000 na pesos na fry. Palalakin natin hanggang 1 month to 2 months. By that time, kapag Wari nga mabagkatay. ay 4 inches na yun. Tapos, pwede tayong magbenta. Tasinyal, tasinyal. Aalagaan natin lahat. Naging crowded nga lang. So,
Hopefully ang balak ko diyan, total madami namang may tubig na parte. Milap ta kabunto ng kada kabakiran ay. Nabilingit eh. So yung size 17, size 14, idodoble ko yun para kahit sa labas, pwedeng maglagay ng Naalakan. bangos. Apay, napandagan saan? Ito ay malapit na nilang matanggal yung puno or natanggal na hilain papunta sa gilid or lalagyan ng andam. Yun ang andam po, yung parang tabla na kahoy. Yun gagamitin nila ito para maghukay. Yung taramban, yan ipepesto Tayo nila. kita pakipanadyaw. Ito yung tinatawag ng taramban sa Ilocano. Nilalagay yung lupa tapos bubahatin. Doon sila maglalakad sa kahoy na yun, yung tabla. Andamyo ang tawag. So, nasa Bugay, Cagayan po tayo, Philippines. Umaga pa lang nagumpisa na. Kasi kung late ka na dumating, sabi nila medyo mainit na. So, nagsuggest na lang na maglalagay ng tulda para hindi sila nakababad sa araw kasi Wani, may dajay dakuan. na-recruit silang Murdungay. isang kasama nila. 2 hours pa lang, sumuko na siya. Umuwi na. So, yung mga iba matitibay po eh. Sanay na. Pero, syempre, yung mga ibang tao gusto naman maghanap buhay kahit mahirap na trabaho. Dahil sa amin, medyo malaki na po yung 800 to 1,000 per day. So, nagtatry yung iba. Pero kung hindi ka sanay sa trabaho, mahirap yan. Dahil mahihiya ka sa mga kasama mo eh. Kailangan paspasan yung trabaho para makadami po kayo. Susukatin po kaya kasi yan. Ito, yung lupa na yan, yung nasa gitna. Kung 5 kapatong na ano yan, 1 meter by 1 meter by 15 to 20 inches, tapos 5 kapatong, times 5. Halimbawa, yung 10 by 10, ang sukat, 10 by 10 ang sukat, so 8,000 yun. Eh kung 5 Nakabrip, kapatong naalaman na eh. tatanggalin na lupa, Alaman eh. magiging ano yun, 8 times 5, 40,000. Eh kaya nilang ano eh, tanggalin yun na isang linggo eh. Uy, nakoy. Hindi lang yun. So kaya nilang kumita ng ano, minsan kasi nagsukat sila 58,000 ata yung 6 na araw nila. So yun, ang ano din nila, mas madami sila, mas madami silang magagawa. So kentuhan lang mo maya natatapos nila. Yun isang parang step by step na rice. Yung pare, mo to ko. Yung isang ganon na 4x4 ang sukat mo. Bes, buhatin mo na yung ano. Dan yun 5 parang kayo. Yung isang step na ganon na Video ko lang ng ano, kaya 3 minuto ito. 80 pesos ang bayad nila. Yung garaw, Tapos malayo pa yung ano, paglalagyan nila ng lupa. Oh. Kailangan nilang lumakad sa Ay, mabandong kakao. para makapunta doon sa ginagawang pilapil. So, ang gagawin natin po, kaya pataas tayo ng pataas ng pilapil kasi yung pinakahuling bagyo na ano to, na Alam mo na jigit kalsada. na ano ng tubig, sumampa ang tubig, nakawala yung alaga natin dati na bangus sa Kamalaga. May inalagaan Antik po sama dyan dati data na ng bangus gawin. na ano, Karon mo dati may 100,000 na paray. Tapos yung Malaga namatay lahat dahil hindi naman umaalis ang Malaga. Nasa 15,000 yung Malaga. Nasubukan na rin natin nag-alaga dyan ng lapu-lapu. Gusto mo na tagsoy. Wala rin, umapaw rin yung tubig ng malalakas na nagdaang bagyo. Stop. So, mataas na yung pilapil namin, malapad pa. So ngayon, lalong tataasan pa. Eto po ngayon yung ano, ganito kataas ang gagawin. So, yun nga lang, medyo malaki yung magagastos. Pero kung may pera naman, parang tulong mo na rin sa mga tao. Kasi yung pagod nila, makikita mo maghapon silang nandyan. And, sinasamahan na lang nila ng kantyawan, tawanan, para hindi mapansin yung pagod nila. Pero kung tutuusin yung nilalakad nila, makikita nyo, ang layo, ang hirap na hanap buhay. Nakababad sa araw, tapos kailangan mong gumamit ng persa. Kung may edad ka dyan, hindi mo na kaya. Kasi katulad sa atin, hindi tayo sanay. Mga ilang oras lang pagod na tayo. So,
So, yung mga kabataan dapat kaya sa amin, dahil mahirap ang trabaho sa amin, wala na rin masyadong na huhuli sa sa ilog, overfish na kasi. Nagtsatsaga po yun karamihan sa mga ganitong trabaho. So knowing na at least may kikitain sila, pampaaral ng mga anak, saka pampara sa pamilya na rin, yan, nakababad sila sa araw, kailangan nilang magbuwan ng buto. So sana kung papalarin tayo, kita tayo makabawi para ipagawa natin 1/2 by 1/2 hectares. Parakpakan pare. Ito kaya nilang tingin ko gagawin nila ng Turay mo man ti makiluta pala. kasi ito magti 3 weeks na sila. 6 na linggo siguro. Tingin ko 6 na linggo. Kasi ito 3 weeks na medyo madami pa. Kaya sabi ko sa kapatid ko, papalibutan na lang natin yung tubig para kahit may maiwan, kasi kung wala ng budget, may maiiwan na part na may lupa at saka na lang kapag kumita. Pero hopefully and praying na sana magkaroon ng budget, kasi kawawa naman itong mga tao dahil naghahanap buhay sila, may hinto. Pero minsan nakakachamba naman sila, yung mga willing na nagpapatambak sa kanila, dahil sa amin sa Bugay, Cagayan, madaming nag-abroad. So yung mga nakabili ng lote na pwedeng gawing pispan, yun po yung nagpapakontrata, kinukontrata nila. Kasi kapag po nakatapatak ang mga daraw. Hindi nila alam ang ginagawa. Basi ka na ba tayo? Mas mahal pa silang maningil dahil sa amin dati nangyari parang sobra yun binibigay na oras. Naling kalumul nga parang ato yung gayam. Yung maloko. Nalataw po itong pariglan. Makita na ilin data sa uho. So, pinapabidyo namin sa kanila para makita. Makikita mo yung hirap nila. Yan. So, ang ginagawa po nila ay binubuhat lang yung lupa muna, tinatapyasan. Kapag malapit na po yung lupa, ka-level na ng tubig, saka sila bababa para magsisilyer naman. Nakababad sila sa tubig pag gano'n. So, eto kasing tinatanggal nila parang isang tambak sa gitna yan. So, makitid po. So, 15 meters lang. Ang sukat nung kung tatanggalin yan, makitid po yung tubigan niya. 150 meters ang length. Tapos yung tubig, 15 meters lang ang lapad. Pero kapag tinanggal po yung tambak yan, yung tinatanggal nila, matatanggal na po yan. Nasa magiging ang lapad niya, magiging 35 to 40 meters. Ang length niya, 140 to 150 meters. So kung i-compute, ang mapapalabas natin na tubig sa gitna ay 4,900 square meter. Kalahating hektarya, yung tubig lang. Uri kada talo, minuto lang. Karamihan sa loob ng pispan namin na ganyan, puro lupa na ganyan. Napalibutan lang siya ng waterway kasi pinabako. So, ang magandang ilagay na alaga pag ganun, manlupa sa gitna, alimango, magandang magtanim rin. Ang nagtanim ako dati ng mga kamuteng kahoy, kamuteng baging sa mga puno ng nyug sa gitna. Ang problema, hindi natin nahaharvest, ninanakaw lang po. Minsan nga may naglagay isang bangka na nyug. Ang sapi daw pinakuha daw namin, knowing na yung pala ninakaw na nila. One way. So madaming ganyan sa medyo kapit patalim na. DJ two way. So karamihan naman kapag two way. Ada one way na kadamot two way na. Alimango, kasi makakuha ka lang ng alimango na 2 kilo, 4 na kilo, di 2,000 na yun.
Yung nyug naman kahit isang bangka, mga nang nyug yun na nakawin mo dyan, konti lang. Konti lang yun mapagbebentahan mo. So, usually, ang ginagawa ng mga pumapasok po dyan, alimango ang target nila. Kasi wala naman nalaga na bangos dahil ang nakukuha lang po na bangos dyan ay yung mga Papunta pabalik na rin pare. wildlings, yung mga hipon, yung mga paray ng alimango, kusang tumutubo na Tani ko na ipurman ay engineer ka daw. tabi kami ng ilog, Engineer. tabi din po ng highway. Engineer pa ila. So maganda lang yung pesto, nasa tapat pa namin Tao ni Purman Costales. fish port or yun Accounting ka no? Accounting ya. mga isda po. So kung madaligalig sana to, mapapuli by January or February, mapag-alaga na tayo ng bangus na fry. Ang balak lang natin na gawin na prensa ay yung tubong malalaki para pinaka-oxygen nila in and out.